Nang hapong iyon ay ginulat siya ng pagdating ni Aaron sa office niya. "Anong ginagawa mo dito?" "Sinusundo kita." Nagtaas siya ng isang kilay. "Ayaw mo? Sige, aalis na lang ako. Baka may iba nga palang maghahatid sa'yo." "Sorry." Tumalikod ito. Akmang lalabas na ng pinto ang binata nang makasalubong nito si Jason. "May bisita ka pala." Ni Jason. Jason, si Aaron. Si Jason. Manager namin dito." Nagtanguan ang dalawa. Halatang nagka-tensyon agad sa pagitan ng mga ito. Pakiwari niya ay siyang naiipit. "Itatanong ko lang kung pwedeng yayain ka ulit na mag-snack, Julina," sabi ni Jason. "Paano ba yan, Julina?" Sabad ni Aaron, sabay baling kay Jason. "May lakad kasi kami, kaya nga dinaanan ko siya ngayon." Gustuhin man niyang pasinungalingan ang sinabi ni Aaron ay nagdalawang isip siya. Baka kasi magdamdam si Aaron kapag napahiya ito kay Jason. "Ganun ba? Di next time na lang, Julina." Napatango na lang siya kay Jason. Makahulugang tingin ang ipinukol ni Jason kay Aaron bago tumalikod. Ngiting-ngiti si Aaron nang tingnan niya ito. "Thanks. Sa labas na kita hihintayin. Pakisabi na lang sa boyfriend mo best of friends tayo para hindi siya magselos, okay?" Inirapan niya ito. Natawa si Aaron at pagkatapos ay lumabas na ito. Hindi na siya nakapag-concentrate sa ginagawa nang maiwan siyang mag-isa. Pinag-isip siya ng huling sinabi ni Aaron. 8:00 na ng gabi nang makauwi sila dahil kung saan-saan pa siya niyaya ni Aaron. Ipinagyabang kasi nito sa kanyang bagong biling kotse na second hand pero mukhang bago. At ang sabi hindi raw sila mahihirapang mag-commute sa tuwing aalis sila. As if papayag nga siyang sumama rito palagi. Laking gulat tuloy niya nang madatnan nila sa bahay si Janine. Never kasing umuwi ito ng ganoon kaaga, kaya alam niyang may ibang dahilan ito. Agad nang initian ni Janine ang binata na ikinakunot ng noo ni Aaron. Ikinawit din ang braso rito. "Okay lang, halika, pasok ka muna. Ginabi kayo ha." Anito sa tonong naninita. "Niyaya ko kasi si Julina." Maagap na paliwanag ni Aaron. Nanginitian ni Janine at agad na nagpatiuna na siyang pumasok. Halatang halata si Janine. Noon lang napatunayan ni Julina sa sarili ang dati ay kutob pa lang. May gusto nga si Janine kay Aaron. Hindi nakatanggi si Aaron nang hatakin ito ni Janine paupo sa sofa. Nagpakadikit-dikit ito. Kulang na lang ay yakapin ang binata. "Salamat nga pala sa blowout, Aaron. Magbibihis lang ako." "Ikaw na munang mag-estima sa kanya, Janine." "Sure." Ngiting-ngiting sagot ni Janine. Kay Aaron nakatingin. Tumalikod na siya at pumasok sa kanyang silid. "Ang daya mo ha, nag-blowout ka pala, hindi niyo ako sinama. Ano bang okasyon?" Sabi ni Janine sa binata. Walang okasyon. Hayaan mo next time. Ikaw naman ang ibo-blowout ko." "Promise yan ha? At saka nga pala, bakit si Julina? Ibinili mo ng necklace." "Gusto ko ako rin." Napalunok si Aaron at bahagyang umusad ng upo. Halos nakasandal na rito si Janine na ang suot pa naman ay pagkaiksi-iksing shorts at sleeveless blouse na umabot lang sa bandang pusod ang haba. Sa pananamit na lang ay halatang balak nitong iseduce ang kaharap. Oo ba? Sige, ibibili din kita." "Ayan, promise ha?" Tumango si Aaron, pero halatang napilitan lang na tila hindi naman pansin ni Janine o talagang ayaw pansinin. Lumabas si Julina mula sa silid. Nakabihis na siya ng pambahay. Biglang tumayo si Aaron na para bang napaso ng kung ano. Hindi nakaligtas kay Julina ang biglang pagsimangot ng kapatid. Tutuloy na muna ako, Julina." "Janine." "Maaga pa naman ha." Tutol agad ni Janine. "Kwentuhan muna tayo. The night is still young." Dugtong pa nito na waring nangaakit ang pagkakatingala kay Aaron. "Hindi pa kasi ako umuuwi buhat kaninang umaga." Katwiran ng binata. Sige na nga. Teka, kailan nga pala tayo lalabas?" Ha? Ngayon ka lang nag-promise na ako naman ang ibo-blowout mo, diba? Kinalimutan mo na yata agad eh. Umarte pa si Janine na waring nagagalit. Gusto niyang mapahiya kay Aaron sa inaakto ng kapatid. Hindi naman niya magawang pagsabihan si Janine ng harapan. Bukod sa alam niyang tiyak na aasikan siya nito,
Tiyak din niyang masasayang lang ang laway niya dahil hindi naman siya pakikinggan nito. O talagang ayaw mo yata eh. Hindi ka na makasagot dyan. Hindi tumingin sa kanya si Aaron. Waring nagpapasaklolo. Unfair ka naman, Aaron. Naisip niyang sabihin para maisalba si Janine sa kahihiyan. Anong unfair? Dapat i-blow out mo din at ipasyal si Janine. Diba? Right! Ayuda ni Janine. Kung hindi, magtatambo ba talaga ako sa'yo? Muling tumingin sa kanya si Aaron. Kunway lumingon siya sa gawin ng kusina. Okay, sige. Tomorrow ipapasyal kita. Ayan! Oh, what time will you pick me up para makapaghanda ako? Mga 7? Shoot! Ika-cancel ko ang appointment ko bukas. Sinalubong na niya ang tingin ni Aaron sa puntong yon. Nginitian niya ito kahit daman niya na tila may kumikibot sa dibdib niya. Tutuloy na ako. Ihahatid na kita sa labas. Minsan pang umabrosyete si Janine kay Aaron at inihatid ito palabas. Napabuntong hininga siya paglabas ng dalawa. Kumpirmadong hulog na ang loob ni Janine sa binata. Ibang magmahal ang kanyang kapatid. Puso ang pinaiiral at hindi ginagamit ang isip nito. Cozy at romantic ang restaurant na pinagdalhan ni Aaron kay Janine. Sa kabila niyon ay kung todo sumimangot pa rin ang dalaga. Wala namang kibo si Aaron. At nang hindi nakatiis, pumiyok sa wakas si Janine. What's wrong ba with you? Halata sa tono nitong iritasyon. Ha? Tila nagulat pang sagot ni Aaron. Lalong nainis si Janine. Hantara na nitong sinimangutan si Aaron. Magkaharap ang dalawa pero obvious na lumilipad sa kung saan ang isip ni Aaron. You're physically present. Pero damn, nasan ba ang utak mo ha? Parang wala ako sa harap mo ha. You're imagining things, Janine. Mabuti pa ihatid mo na ako. Gusto ko nang umuwi. Sure, mabilis na sagot ni Aaron. Parang natuwa pa sa sinabi ng dalaga. Damn! Mahinang bigkas ni Janine, sabay bagsak sa hawak na baso. Lumikha iyon ang tunog sa mesa, kaya napalingon sa gawin nilang ilang kumakain din doon. Tumawag ng waiter si Aaron at kinuha ang bill dito. Mabilis na tumayo si Janine. Walang salitang nauna na ito sa paglabas. Napailing na lang si Aaron. Sa kotse ay walang kibuan ng dalawa. Halatang sirang-sira ang gabi ni Janine. Prente naman sa kinauupuan si Aaron. At mukhang naglalakbay na naman ang isip. Pero tuwid ang tingin nito sa kalsada, si Janine ang halos mag-abot ang mga kilay sa inis. Bago pumasok ng village ay maotoridad na nag-utos si Janine kay Aaron. What? Nabiglang tanong ng binata. Sabi ko ihinto mo tong kotse sa tabi. Now! Kunot noong nag-side glance si Aaron. Nagtataka man na ito malima rin ito. Madilim ang lugar na yon. Medyo tago dahil natatakpan yun ng mga puno. Doon inihinto ni Aaron ang kotse. Now what? Usisa niya sa dalaga. Sa halip na sumagot ay mabilis nitong ipinulupot ang dalawang braso sa binata na ikinabigla ni Aaron. Hindi ito agad nakakilos. Janine, what are you doing? Masarap akong magmahal. Naibang bigla ang timpla ni Aaron. Tila bigla itong napaso kay Janine. Hindi yun inintindi ni Janine. Tinudyo nito ng halik ang tenga ni Aaron. Mabilis na pumigsi si Aaron. Pilit na inaalis ang mga braso ni Janine. Please, Janine, huwag mong tuluyang pababain ang tingin ko sa'yo. Parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Janine. Tinitigan nito ng matalim si Aaron. Ang mga mata nito ay halos magbaga. Ano ka ba? Bakla? Huminga ng malalim si Aaron. Halatang pinipigilan lang ang sarili na may masabing tiyak na hindi magugustuhan ni Janine. Stupid! Look, Janine, I'm sorry, okay? Parang kapatid ang turing ko sa'yo. Kaya, shut up! Minsan pang napabuntong hininga si Aaron. Pagkuway muli ng binuhay ang makina ng kotse. Ihahatid na kita. Halos magiba ang pinto ng silid ni Janine sa lakas ng pagkakasara. Anong nangyari doon? Tanong ni Julina kay Aaron. Nagkibit balikat lang ito. Hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Aaron, nag-away ba kayo? No, medyo. Hindi lang kami nagkaintindihan. Ganon. Napailing si Julina. Pasensya ka na sa kapatid ko. Kung minsan kasi masyadong moody yun eh.
Tumikim si Aaron, pagkuway bumuntong hininga. Sige, tutuloy na ako. Sige, next time mo na lang ulit yayain si Janine. Pag wala ng sumpong, tumitig sa kanya si Aaron. Tila may gustong sabihin pero hindi nito itinuloy. Sige, good night. Good night. Tumalikod si Aaron pero agad ding bumihit paharap. Julina, hindi ka ba nagagalit? I mean, si Janine lang ang may gustong lumabas kami. Ba't ako magagalit? Kunway ngumiti pa siya. Gusto ko nga na ikaw ang kasama niya. Alam ko kasing safe siya sa'yo. Kesa naman dun sa mga nakikilala niyang lalaki na puro hindi mapagkakatiwalaan ang muka. You two should go out often. Sininghalan niya na ang sarili pagkasabi niyon. Julina. What? Nothing. Sige, good night. Ako nang magsasabi sa kanya na umalis ka na. Tumangulang ito at pagkuway umalis na. Nahirapan siyang makatulog ng gabing yon. Noon lang kinulit ng gano'n ni Jason si Julina kahit na office hours ay parang wala itong pakialam. Please? Jason, stop pushing me, okay? I love you, Julina. Malaki na rin naman ang hirap ko sa'yo. Alam mo yon, di ba? Kumunot ang noo niya. Hindi maganda ang dating ng sinabi nitong yun sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na binibilang mo pala ang hirap mo sa akin, Jason. Kinikwenta mo rin ba ang lahat ng mga nagastos mo sa akin? Napayuko si Jason. Don't get me wrong, please, Julina. Ikaw talagang mahal ko. Kaya pinaghihirapan kita ng ganito. Ikaw lang ang gusto kong makasama for the rest of my life. Ikaw lang, Julina. Believe me. Kung magkatugma nga lang sana ang damdamin natin, hindi na kita pahihirapan pa. Hindi ka naman mahirap mahalin, Jason. You have the qualities para magustuhan ng isang babae. Unfortunately, hindi kita magawang papasukin sa puso ko. I don't love you. Jason, I only want to be honest with you. At alam mo na yon noon pa man, pero ayaw mo akong pakinggan. Ipinipilit mo pa rin ang gusto mo. Masakit kang magsalita, Julina. I'm sorry, pero kailangan kong sabihin yon. Masakit nga daw kung minsan ang katotohanan. Pero anong gusto mong marinig sa akin? Yung hindi totoo? Hindi ito nakasagot. Muling napayo ko. Look, Jason. Hindi lang akong babae sa mundo. Hindi lang akong maaari mong pag-ukulan ng mga ganyang klaseng pagmamahal. But it's you that I really love. Mahal na mahal kita, Julina. Nakayukong sabi nito. Sometimes may mga gusto tayong mangyari na hindi naman pwede minsan. Dahil imposibleng mangyari. At kung minsan din dahil may bad effect pag nangyari yun. And this is one of those cases. Jason, I can't force myself to love you. Pangit yung pag-ibig na pinipilit lang, di ba? Nag-angat ito ng muka at tumingin sa kanya. Dahil ba sa kanya, Julina? Dahil ba sa Aaron na yun kaya hindi mo ko matutunang mahalin? Bakit naman napasok si Aaron sa usapan natin? Kailan lang kami nag-meet ni Aaron? Tayong dalawa'y magdadalawang taon nang magkakilala. Pero sa umpisa pa lang tinatapat na naman kita, di ba? Walang kinalaman ng sino man sa desisyon ko, Jason. I'm sorry. Helpless ang itsura ni Jason ng mga sandaling yon. Naawa naman siya rito. Alam niyang hindi iyon ang kailangan sa kanya ni Jason. Julina, rejection could kill me. Do you know that? Are you threatening me? No. I'm telling you the truth. Mahal na mahal kita, Julina. Naging obsession na kita magmula nang mapasok ka dito. Obsession is not love. Obsession is next to love pag mahal na mahal mo na pala ang isang tao. You can do everything for her, Julina. Please, marry me. Marriage without love is destructive. I'll teach you to love me. I'll do everything para matutunan mo akong mahalin. Gusto niyang humanga kay Jason ng mga sandaling yon. Gayunman hindi niya maiwasang pagtaka ng nakakapanibagong ginagawi nito. Sobrang pagka-insistent nito. Love grows within one's heart, Jason. Hindi iyon itinuturo. Kailan may hindi na ipipilit ang puso sa ayaw nito. Jason, be kind enough to accept my decision. Pansamantala lang naman ang sakit na mararamdaman mo. Mawawala rin yan. Hindi kita gustong lokohin. Isa ka sa mga taong nire-respeto ko.
Sana respetuhin mo rin ang pasya ko. Muli itong natahimik. Maya-maya ay tumayo sa kinauupuan si Jason at walang salitang lumabas ng silid. Napailing na lang si Julina. Nahihiyaman ay nangatok na naman siya kina Mami Monica. Sa pagkakataong yun ay si Aaron na nagbukas ng pinto sa kanya. Julina, bakit? Tuloy ka. 4:00 na ng madaling araw. Pasensya ka na kung naabala ko ang tulog mo. Si Janine na naman, hindi pa umuuwi. Tumango siya, napailing si Aaron. Inalalayan siya nitong makaupo sa sofa. Tumabi ito sa kanya. Aaron, kaninang 12:00 pa lang ay nagtatawag na ako sa mga kaibigan niya. Hindi kasi kami nagkausap ng matino kanina. Mainit kasi ang ulo niya. Buhat pa kagabing umuwi kayo. Napalunok si Aaron. Biglang kinabahan. Wala na namang alam ang mga kaibigan niya. Ewan ko lang kung nagsasabi ng totoo pero isang nakapagsabi sa akin. Kasamahan niya sa modeling agency. After lunch pa lang daw ay umalis na si Janine doon. May sumundo daw kasing isang lalaki sa kanya. Sino daw yun? Yun nga ang problema. Walang nakakakilala sa lalaking yun. Kanina lang daw nila yun nakita. Ibig sabihin bago lang kakilala ng kapatid ko. Tumikim si Aaron. Aaron? Baka... Paano nga ba natin siya hahanapin ngayon? Pinangiliran na naman siya ng luha. Please, tulungan mo ko, Aaron. Hanapin natin si Janine. Baka kung ano nang ginawa ng lalaking yun sa kanya. At tuluyan na siyang napaiyak. Sandali, magbibihis lang ako. Huwag na natin gisingin si Mami. Kung ano-ano na namang katatakutan ang pumapasok sa isip niya. Mga eksenong posibleng mangyari sa kapatid ang naglalaro sa diwa niya. Napapakagat-labi si Julina sa pagpipigil na mapabunghalit ng iyak. Pagkabihis ni Aaron ay sumama na itong lumipat sa kanila. Nag-isip sila ng gagawin. Wala naman tayong pwedeng kausapin sa mga oras na to. Talagang maghihintay tayong mag-umaga bago tayo makakilos. Yun ay kung hindi pa rin darating si Janine. Baka tulad din noong una na may pinuntahan pala at nakalimutan lang na tumawag sa'yo. Paano kung hindi pala? Tumikim ulit si Aaron at pagkuway tinabihan siya nito sa sopa. Huwag yun ang isipin mo. Siguro na may ligtas siya. Parang gusto ko na yatang sumuko. Hirap na ako sa kanya. Sa totoo lang, parang hindi ko na yata kayang pangalagaan si Janine. Dahil sarili niya mismo ayaw niyang pangalagaan. I'm sorry to say this. Pero talaga palang napaka-stubborn ng kapatid mong yun. Julina. Napayuko na lang siya at nag-umpisa na namang mapasigok. Napapahiya rin siya sa pinaggagawa ni Janine. Julina. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisil iyon. Nang mga sandaling yun ay lihim din nag-aalala si Aaron na baka may kaugnayan na nangyari noong isang gabi sa kanila ni Janine. Kung kaya sumama ito sa ibang lalaki. Bahagyang sinisi ni Aaron ang sarili. Pero sa isang panig ng isip ay kinukutsa nito ang pagkatao ni Janine. Kung sumama nga ito sa ibang lalaki dahil tinanggihan niya, anong klase itong babae? Bakit ganun siya, Aaron? Bakit nagkaganon si Janine? Sa halip na sagutin ay kinabig siya ni Aaron. Sa dibdib nito siya napahagulgol ng iyak. Buong pagsambang pinagmasdan ni Aaron na natutulog na si Julina. Sa mismong supang yon nakatulog ang dalawa. Si Aaron ang unang nagising at nakakita sa posisyon nila. Nakasubsob sa dibdib nito si Julina. Tulog na tulog at nakayakap ang isang braso sa bewang niya. Matagal na pinagmasdan ni Aaron ang dalaga. Waring siyang-siya ito sa nakikita at nang hindi ito nakatiis, masuyong hinaplos ang pisngi ng dalaga na siya namang ikinagising ni Julina. Nagulat pa si Julina ng pagmulat ay nakita niyang nangungusap ang mga mata ni Aaron. Bigla siyang naalarma sa ayos nila kaya mabilis siyang pumiksi. Dali-dali siyang lumayo kay Aaron. Umaga na pala, aniya. And this is the loveliest morning na na-experience ko ever. Sabi pa nito, nang lingunin niya ay ngiting-ngiti si Aaron. Ang pagkaasiwa niya ay napalitan bigla ng kaba nang may bigla siyang maalala. Si Janine, wala pa rin? Umusod ng upo si Aaron palapit sa kanya. Malapit na malapit sa kanya.
Good morning. Nito, sa labi niya nakatitig. Aaron, mabilis ang ginawa nitong pagkilos. Pangahas na inalis ni Aaron ang kabawalan ng labi niya. Ipinatikim nito sa kanya kung paano mahalikan. Naramdaman niyang sandaling umikot ang kanyang paligid, kaya bigla siyang napapikit. Lumulutang ang pakiramdam niya. Kaya nang hapitin siya ng yakap ni Aaron, ay hinayaan niya ito sa takot niyang magising pa sa panaginip na yon na walang kasing ganda. Ngunit bigla rin niyang natuklasan na hindi siya nananaginip. Iyon ay nang tumigil ito sa paghalik sa kanya. Pakiramdam niya ay tila matutunaw siya sa kahihiyan. Natakot siyang bigla sa sinasabi ng mga mata nito. Mabilis siyang kumalas sa mahigpit na yakap nito. Sabay tayo. Tiyempong bumukas ang pinto. Bumungad doon si Janine. Napagkakita sa dalaway saglit ding natigilan. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Aaron. Pagkuway binirahan ng lakad patungo sa silid. Janine! Ano? Magpaliwanag ka. Hindi na kailangan. Sorry kung naistorbo ko kayo sa paglalampungan nyo. Bago pa siya makasagot ay nagawa na nitong makapasok sa silid. Pinalagabog nitong pinto. Mabilis na tumugon ng mga luha niya. Julina, please, iwan mo muna kami. No, ako ang makikipag-usap sa kapatid mong yan. Wag, utang na loob. Aaron, problema namin to. Please, iwan mo muna kami.